Gusto kong malaman nyo na I am only here as your instrument. I am not here for personal ambition. I am here to make this country work. Masyado nang maraming nangyari. One of the core objectives of PDP Laban is what? It is federalism. We have to remember this because we believe that in a federal system of government, we will be able to govern ourselves kung paano natin talaga gusto yung direksyon ng ating bansa. Look now, in a unitary system of government, anong nangyayari sa atin? We are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Now, I go back. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power, and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira. Isa nating senador, kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have freedom at all at this point dito sa bansa natin? The former president, nasan ngayon? He's in The Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet, they move like syndicates. They have cooperated with the president who moves like a syndicate. Papayag kayo na ganito na lang tayo? We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of his own, and our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. This should stop right now in the 2028 elections. Tama na. Okay na to. Yung mahalaga kasi, yung kinabukasan. I have children. You have children. You have grandchildren. What kind of future do you want for these kids? A worst one that we have now, or a better one? So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat, hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Pero maluoy tayo, maawa tayo sa kinabukasan ng mga bata. Yan talaga ang... And yung pera, sinasayang. It is estimated that we have lost up to 1 trillion in corruption already.
And look at our environment. Look at the people. People are still suffering. People are still hungry and very dissatisfied with this government. The survey showed, ang presidente natin ngayon got a survey, an approval rating, which is a disapproval rating, -27. Di na natin kailangan pag-usapan pa. The people already know. We are tired and we do not want this anymore. But I guess the upside of things, tingin ko rin naman maganda. Kasi nakita ng mga Pilipino kung ano ang klaseng gobyerno ang hindi maganda. They have contrast to what former President Rodrigo Duterte did to this country when he was president. And he made this country great. He made us Filipinos proud of our country. So which is good contrast. Ngayon, pag upo ni Bangag, ano nangyari? That is why people are very dissatisfied because nakikita natin ang difference, ang diferensya ng noon at ngayon. I think marami pa tayo on the agenda. But gusto ko lang ulitin, I am here for you as your instrument, as your leader of this party. Kung anong gusto nyo ang direksyon na susundin natin, I will listen to you. Kung tingin nyo anong ikakabuti para sa ating partido, ikakabuti ng ating bansa, ikakabuti sa atin, ng mga sarili natin at sa mga pamilya natin, I will listen to you. This should be a collective effort. Lahat tayo magkaisa. I really value unity. Kailangan natin magkaisa. Kung may problema, may kailangan kayong ipaabot sa akin as president of this party, let me know. Then my ears are open and they're ready and I am very willing to listen to you. All the members, galing sa pinakababa hanggang sa akin sa pinakataas. Thank you so much for your trust again and confidence in me. Maraming salamat. Mabuhay kayo. And soon, kita-kita tayo. Wag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning. Congratulations. Og maayong hapon, magandang hapon sa inyong lahat. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa ginanap kaninang PDP National Assembly doon po sa Davao City at nag-elect nga po sila ng mga officials nila mga kababayan no, sa kailang partido ng PDP Laban at si Mayor Basi Duterte bilang ang presidente no ng partido ay siya yung nandoon din no nagsalita at dito nga po ay muling binanatan niya itong administrasyon, itong korupsyon na nangyari ngayon sa ating bansa na mas una pa nila itong atupagin no itong impeachment laban kay VP Sara at malino naman po ang dahilan kung bakit ginagawa nila yan dahil gusto nilang tanggalin si VP Sara sa kanilang makakalaban no sa 2028 at alam naman po nating lahat na si VP Sara talaga ay nangunguna no sa pagka-presidente sa 2028 election mga kaubayan kahit sa ang survey po yan nanguna po si VP Sara no at pati rin po yung mga trust rating no at approval rating net satisfaction ni VP Sara ay siya yung nakakuha ng pinakamataas no sa lahat ng mga opisyales sa gobyerno natin. At talagang dito no sa palagay ko ay gagawin ng mga kalaban ni VP Sara na itong impeachment talaga ito lang yung pag-asa nila na matanggal si VP Sara mga kababayan no kaya nga po mayroon na tayong naririnig dito na bendalo yung mga kaalyado nilang senador ay iniisa-isa na po nilang kinasuhan at pinakulong at meron nga po tayong naririnig na baka yung threshold daw no ng pagboto ng mga senador ay imbes na 2/3 no ng 16 senators ay babaan nila yan mga kababayan no para makuha lang nila yung gusto nilang mapatalsik nga si VP Sara at sana wag naman mangyari yan mga kababayan no at tiyak talagang marami pang magagalit diyan na baguhin nila yung batas dahil lang diyan sa kanilang mga
mga personal na agenda, no, na patalsikin, i-impeach si VP Sara para hindi na po makatakbo sa 2028. At yun naman ang malinaw, no, dahil yun lang naman ang penalty nitong impeachment, no, yung hindi na sila pwedeng tumakbo sa eleksyon at hindi na sila pwedeng makahawak ng posisyon sa gobyerno, mga kababayan, no. At kung accountability yung kanilang hinihiling, no, why not kasuhan nila sa mga ordinaryong court, no, or sa regular court natin yung mga sinasabi nilang confidential funds, yung grave threat, o doon sila magkaso sa mga korte, no, sa regional trial court o kaya dito sa saang korte man gusto nila, no. At although si VP Sara naman ay government official, so ang ombudsman ang may hawak dito, mga kababayan, no, pero mas gusto nilang impeachment, no. At tingnan natin kung ano po yung kinalabasan dito, mga kababayan, no, sa impeachment na ginagawa nila, no. At knowing itong gastos nga, mga kababayan, 25 million a day yung kailang gastos dito. At kung magtagal pa ito yung impeachment ni VP Sara ay mas malaki pa or mas lalaki pa yung budget dito na magagastos, mga kababayan, no. At yung nakaraang mga linggo nga or nakaraang araw ay yung mga iba pang mga witnesses ng prosecution ay inatras na nila yung patungkol doon sa grave threat na article of impeachment nila, mga kababayan, no, kung saan yung kailang sinalang lang ay yung taga-NBI lang, no, yung agent, NBI agent, yung regional director ng NBI at si NBI director Matibag, mga kababayan. At dito nga sa speech ni Mayor Baste, no, na walang patumpik-tumpik na binera talaga niya itong administration, mga kababayan, na tila bagay sindikato ang galawan, no. At talagang lugmok na lugmok ngayon ang Pilipinas, lubog sa utang. At itong ginagawa nila ay ayuda, mga kababayan, puro ayuda yung ginagawa ng administration, no. So masasabi natin yung legasiya ni President Marcos Jr. ay pagbigay ng ayuda, mga kababayan. So yung ayuda na yan, no, ilang bilyon yung ginamit nila dyan. Kung para sa akin lang ay ginawa nilang masulid na project talaga, no, pakinabangan ng mga Pilipino sa pangmatagalan, no. Hindi yung pangmabilisan lang, kasi itong ayuda ay isang araw ubos na yan, mga kababayan, eh. So imbes na doon sana nila i-focus, no, yung mga infrastructure, itong mga hospital ayusin, yung healthcare system natin, kasi kawawa yung mga Pilipino walang panggamot, mga kababayan. Dati nagawa nga ni dating Pangulong Duterte yung PGH, meron silang 100 million na month. Ilang libong mga pasyente ang nakabenepisyo noon, mga kababayan, no. Grabe, 100 million ang binigay niya sa Philippine General Hospital kada buwan. At talagang malaking tulong yun, mga kababayan, no, kasi itong PGH talaga kahit na madaling araw dyan or minsan gabi pa or a day before, pumipila na yung mga tao dyan para makapag pa-check up sila sa kanilang mga sakit. At itong ginagawa ng administration ngayon, kabaliktaran pa, no. So imbes na tulungan yung mga hospital, yung PhilHealth naman, yung budget ay kinuha, mga kababayan, ng mga nakaraang taon. Kaya marami nagagalit nga po dito, no. Imbes na yung PhilHealth ay bigyan ng pondo, ay mas binawi pa or kinuhaan pa ng budget, mga kababayan, at inilipat doon sa mga proyektong prone sa corruption, no. Itong flood control, mga ganon. At tingnan mo po natin nangyari, no. Anong nangyari sa flood control? Hanggang ngayon ay nananawagan pa rin tayo na ituloy ang investigasyon, no, na pinapahinto nila na meron na halatadong or masasabi nating halatadong may pinagtatakpan sila dito, mga kababayan, no. Although sinabi naman or na sa balita na si Martin Romualdez ay meron ng kaso, no, sa ombudsman, kinakasuhan, pero nakapagtaka, mga kababayan, ang tagal nilang ginawa yan, no. Noon pa yan, noong Mayo pa yan, sinabi ni ombudsman na may malakas na kaso daw na i-file dito kay Martin Romualdez at kay Saldico. Pero hanggang ngayon ay hanggang dyan pa lang sila, mga kababayan. So sana ay sa Lunes, no, kasi zona na, eh. Baka ibalita ni President Bongbong Marcos na inaresto na yung kanyang pinsan dito na si Martin Romualdez, mga kababayan. So abangan natin yung zona, no, kung ano naman po kaya ang kanyang sasabihin, dahil last year sinabi niya na mahiya naman kayo, pero sa palagay ko ay walang epekto, no. Hindi naman nahiya yung mga congressman doon, mga kababayan, na nagpalakpakan pa doon, no. Ay wala pa namang nakulong so far na mga congressman na sangkot dito sa flood control. So hindi po sila nakulong, mga kababayan. Kaya abangan natin dito sa 2028, no, sa susunod na presidente, at hopefully si VP Sara, kung siya yung maging presidente, ay malamang himas-rihas itong mga congressman at mga senador at iba pang mga sangkot dito sa flood control corruption, mga kababayan, na ngayon ay masabi nating untouchable, no, kasi wala pa talagang nakulong din maliban doon sa mga hindi nila kaalyado na mga senador kagaya ni Senator Jinggoy, ni Senator Marcoleta, na wala namang kinalaman sa flood control yung kaso, pero ang bilis nilang maglabas ng warrant of arrest
arrest mga kababayan, no. So sana ay ganito rin yung kay Martin Romualdez, no. Mabilis rin po sanang maglabas ng warrant of arrest itong Sandigang Bayan mga kababayan. At itong meeting ngayon ng PDP Laban na kung saan ay makikita natin na nagpapalakas talaga itong PDP Laban mga kababayan. Pinapalakas nila yung mga opisyalis nila from the grounds, from the grassroots, hanggang doon sa pinakamataas na opisyalis ng PDP Laban Party, no, para sa 2028 election mga kababayan, no. At syempre ilang kimbot na lang yan. Next year ng October ay filing na po ng certificate of candidacy at for sure yung ibang mga partido rin ay gumagalaw rin po mga kababayan, no, or gumagalaw na rin sila. At although wala pa tayong nabalitaan na meron silang mga pambato sa 2028, no, maliban dito kay Risa Hontiveros na nag-ikot-ikot na. Meron na po silang mga sinasabing Risa na movement, no, from sa Cebu, sa Negros yata yon, sa Iloilo, no, nag-ikot na rin sila. At yung surveyingan niya ngayon ay 0.01%, no, mga kabayan. Kay VP Sara ay nasa 49%. At sumusunod sa kanya si Mayor Leni Robredo na nasa 29% yata yung kanyang survey rating, no, dito sa mga presidential sa 2028 according dito sa Pulse Asia mga kabayan, kung hindi ko nagkakamali. So ano po masabi nyo dito sa National Assembly ng PDP Laban Party, no, dito po sa Davao City mga kababayan? At ito na nga po yung kanilang ginagawa ngayon, no, paghahanda para po sa 2028 national election. So ano po masabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.